Kung ikaw si Marco, paano mo haharapin ang asawa mo na parang baliw na sa selos habang unti-unti kang nahuhulog sa isang taong hindi kakapasok pa lamang sa buhay mo? Nagsimula ang gabi na tahimik lang sa atik. Si Lena, nakaupo lang sa silya habang nilalamon na ng galit at lungkot. Halos kumulo ang dugo niya sa simpleng mga sulyap at tingin ni Marco kay Maya. Hindi niya alam kung paano nagsimula, pero ramdam niya may bagay sa pagitan nila na hindi niya pa nahuhuli. Bakit siya? Bakit hindi ako? Bulong niya sa sarili. Parang bawat galaw ni Maya ay nakakaapekto sa bawat tibok ng puso niya. Halos mawalan siya ng matinong pag-iisip kakaselos. Gusto niyang siya naman ang kasama ni Marco sa labas at hindi puro si Maya. Di alintanan na hindi ito maaari dahil mawawalan ng kasama si Ellie. Gusto na niyang ipagtabuyang palabas ng bahay nila si Maya, pero alam niyang tututol ang asawa niya na siyang lalo niyang kinaiinis. Habang nakatitig si Lena, ramdam niya ang init ng galit na unti-unting lumalala. Kahit alam niyang mali, hindi niya mapigilan ang pagiging paranoid. Iniisip niya na may mas matindi pang nangyayari sa pagitan ni Marco at Maya. Lalo siyang nabaliw sa selos nang makita niyang nagtatawanan ng dalawa nang minsang pauwi ito sa kanilang bahay. Muling lumabas sina Marco at Maya sa bakuran para tapusin ang mga zombie na nakapalibot sa bahay nila. Tahimik, malamig ang hangin kahit maraming mga zombie sa paligid. Inakala ng dalawa na magiging madali lang ang trabahong ito, ngunit may ginawa si Lena. Dala ng pagkaparanoid at baliw sa selos ay nagawa niyang itago at kunin ang punyal na nakatago sa bag ni Maya. Wala na siyang paki sa kahihinatnat ng ginawa niya, basta para lang makontrol ang sitwasyon at pumabor sa kanya. Si Maya walang kaalam-alam sa mga mangyayari. Habang nakikipaglaban si Marco sa maraming zombie, ay bigla siyang nalagay sa alanganin. Agad itong napansin ni Maya at nagdesisyon na agad na tumulong, pero sa di inaasahang pagkakataon ay nahirapan siyang hugutin ng stick na may punyal sa pagkakabaon sa katawan ng isang zombie. Sa pagsigaw ni Marco ng tulong ay agad namang iniwanan ni Maya ang sandata niya dahil alam niyang may punyal siya sa loob ng kanyang bag. Agad siyang kumaripas ng takbo papanta kay Marco, pero nang dukutin niya ang kanyang bag ay wala siyang nakapagsaloob nito kundi mga damit. Habang nakatingin sa bintana ay napapangiti na lang si Lena sa mga nagaganap. Sa labas, kahit delikado, ay buo na ang loob ni Maya na tulungan si Marco. Gamit ang mga damit sa loob ng kanyang bag, na binilot niya ito sa kanyang mga kamao at nagsimulang suntukin ang mga zombie at itulak. Nakaligtas ang dalawa dahil sa katapangang pinakita ni Maya. Masaya at ubod ng pasasalamat naman ang nadarama ni Marco habang kinakausap ito. Iba naman ang nadarama ni Lena na nakadungaw pa rin sa bintana. Pagbalik sa bahay, ang galit at selos ni Lena ay lalo pang lumala. Muli siyang umisip ng paraan para mahuli sa akto ang dalawang ito at magkaroon siya ng matibay na dahilan para mapalayas na ng tuluyan si Maya. Muling dumating ang araw na kailangan na namang kumuha ng mga supply ni Marco at Maya sa convenience store. Sa kanilang pag-alis ay hindi nila aakalain na magiging mahirap at malaging pala ang araw na ito. Sa pag-alis ng dalawa ay lihim na sumunod si Lena. Iniwan niya si Ellie mag-isa sa loob. Wala siyang pakialam sa panganib na kakaharapin ng bata, puro galit at selos ang nagtutulak sa kanya. Sinundan niya sina Marco at Maya sa labas, tahimik parang multo. Bawat hakbang niya, bawat lihim niyang galaw, nagpapabigat sa hangin at tensyon sa paligid. Iniisip niya, kung sino ang pipiliin ni Marco, alam ba niya ang nararamdaman ko? Ngulit wala siyang pakialam kung ligtas ba si Ellie o nakalimutan niya lang. Sa labas, nakita ni Marco ang anino ni Lena sa dilim. "Hala, Lena! Anong ginagawa mo?" sigaw niya. Ngulit si Lena, baliw sa selos, hindi nakikinig. Paranoid siya sa bawat galaw ni Marco at Maya. Iniisip niya na may nangyayaring hindi tama kahit wala naman. Si Maya, tahimik, sinusunod lang si Marco, hindi alam na bawat galaw niya ay nagbubunga ng paranoia at galit ni Lena. Si Marco,
Naguguluhan at tensyonado, hindi alam kung paano mapapawi ang sitwasyon. Napasabi na lang siyang, "Paano si Ellie?" Parang biglang binuhusan ng malamig na tubig si Lena nang marinig ito. Natulala siya sa pagkabigla sa pagkakamaling na ginawa niya. Galit naman si Marco na agad na pinuntahan at nilapitan si Lena, habang si Maya ay agad na kumaripas ng takbo papunta sa bahay para masiguradong ligtas si Ellie. Pero nang siya'y tumatakbo, ay napansin niya na tila wala sa diwarat ang mag-asawa. Kaya naman sinigawan niya ang mga ito. "Ano pang ginagawa ninyo? Tara na!" Kung ikaw si Marco, ano ang una mong gagawin sa pagkakataong ito? Nasa katwiran ba ang pagsiselos ni Lena? Bilang isang asawa, gagawin mo rin ba ang ginawa ni Lena para protektahan ang pamilya niya kahit sa maling paraan?